Si Mike Phillips parang modernong big man na gustong-gusto ngayon sa PBA. Malakas tumakbo, grabe ang depensa, mataas ang motor, tapos hindi nagreklamador sa role. Lalo pang tumaas ang value niya dahil naging local player na siya sa FIBA eligibility. Sa tingin ko, maraming team ang magkaka-interest dyan pero kung saan babagay. Question mark mga pare ko eh. Hinebra, bagay siya kasi gusto ni Coach Tim Cone ng energy player, depensa, rebounder, hustle, parang next Japet type pero mas physical. And Lex, pwede rin dahil gusto nila athletic bigs. Meralco swak din sa depensa sistema nila. Pero honestly parang Hinebra type player. Talaga araw niya pero tipong mamahalin agad ng crowd. Pag-usapan naman natin etong si Dwight Ramos. Medyo mahirap hulaan kasi mataas pa value niya. Abroad, B-League level, talent talaga siya. Tahimik pero sobrang effective. Kaya niya maglaro sa shooting guard hanggang sa shooting forward. Marunong gumepensa, mataas ang IQ. Kung sakaling mag-PBA siya, Meralco bagay dahil discipline system. TNT bagay kasi kailangan ng two-way wing. Pero sa totoo lang parang pang MVP group siya. Professional kasi kilos niya. Hindi ako magugulat kung matagalan pa ba ang pag-uwi niya sa PBA dahil maganda pa ang career niya sa overseas, lalo na sa Japan B-League. Pero alam naman natin na maraming magkakagusto dito at magkakaguluhan to sa PBA, lalo na ang Barangay Hinebra na gusto niyang paglaruan. Well, may mga bali-balita nga na si Quintin Miller-Brown nga daw ang kukunin sa first draft pick. Pero alam naman natin si Dwight Ramos ay isa sa mga favorite na player ni Coach Tim Cone. Well mga pare ko ano ang inyong masasabi dito? Ano ang palagay ninyo? Well, dumako naman tayo sa ibang koponan katulad ni Kai Sotto. Ito ang pinakamalaking pangalan kapag nag-PBA si Kai Sotto. Automatic franchise player agad. Hindi lang dahil matangkad, marunong talaga siya. Sa tingin ko, maraming team mag-a-adjust para lang makuha siya. May mga usapan pa nga diyang mga possible free agent siya abroad ngayon. Possible destination, TNT kung gusto nila bagong mukha ng franchise. Hinebra dahil malaking market at superstar treatment. SMB kung gusto nila successor ni Junmar Fajardo eventually. Pero personally mga pare ko feeling ko hindi pa siya magmamadaling mag-PBA. Susubukan pa niya abroad hanggat kaya. Dahil alam naman natin na si Kai Sotto marami pang ipapakita to. Kaya pang mag-NBA to. Pero usap-usapan nga sa paligid dyan. Gusto pa nga daw niyang gayahin si Gumao na alam naman natin na galing sa college tong player na to. Well, hindi rin natin alam. Alam naman natin na nagiging veterano na rin ang player na to. Kayo, ano ang inyong masasabi dito kay Kai Sotto? Posible kayang makuha siya ng Barangay Hinebra? Quintin Miller-Brown, si QMB, sobrang valuable kasi bihira sa atin ang legit na 6'10 na marunong gumalaw. Rebound, depensa, screen, lob threat. Kompleto pang system player. Tinanong mo kung pwede sa Hinebra. Oo naman, actually, bagay na bagay. Imaginein mo Brownlee, Scotty, QNB, grabe depensa at fast break niyan. Ang problema lang, depende kung available siya sa draft at sino may mas mataas na pick. Kapag Hinebra nakakuha ng mataas na pick, siguradong target nila yan. Well, maraming ang nag-uusap-usap dyan at pag-aagawan talaga ang laro neto ni QMB dahil kumpleto Ricados na to. Pero tandaan nyo, marami pa rin ang magdidesisyon yan kung saan ba siya pwedeng maglaro at kung saan ba siya talaga nababagay. Well, kung akong tatanungin, gusto ko siyang makuha sa Barangay Hinebra. No question na dyan dahil alam naman natin kung sino ang gusto nating team na makakuha ng isang sentro o power forward, ang Barangay Hinebra. Pag-usapan naman natin itong si Renz Abando, isa sa pinaka-exciting na panoorin. Athleticism niya pang-international talaga. Problema lang minsan consistency at injuries. Magpapadraft ba? Well, question mark mga pare ko Possible pero parang gusto niya pa rin subukan abroad muna kasi bagay laro niya sa Korea o Japan B-League. Mabilis na pace doon. Kapag nag-PBA siya, bagay sa SMB dahil transition offense, bagay sa TNT dahil spacing at athletic wings, o rain or shine kasi mas malaya ang role niya doon
Kayo, ano ang inyong masasabi dito? Kung makakapasok siya sa Barangay Ginebra, lalakas pa rin ang Barangay Ginebra, pero sa tipo ni Renz Abando, hindi siya nababagay sa Barangay Ginebra. Well, ibigay na lang siya sa ibang kupunan na makakatulong siya. Well, excited ako dito kay Carl Tamayo. Feeling ko, oo, maglalaro siya sa PBA eventually, pero hindi pa agad. Si Carl kasi a classic international style forward. May tira, may poste, marunong magbasa, hindi selfish. Mas tumitibay laro niya abroad ngayon. Kapag umuwi siya dito sa Pilipinas, parang perfect siya sa San Miguel bilang future replacement. Core forward. Pwede rin sa Meralco o TNT. Pero tahimik lang si Carl, pero sobrang winning player. At marami talaga siyang maitutulong sa ibang kupunan, lalo na laruan niya nung nasa UP Diliman pa siya. Well, panloob to at panlaban talaga na kung kani-kaninong player na gago dyan sa PBA. Well, hintayin na lang tayo mga parekoy kung papasok ba siya o magpapadrop ba siya sa susunod na season. Eto, isa sa mga favorite na player ko. Sobrang espesyal na bata, parang all-around modern forward. Kayang magdala ng bola, pumasa, tumira, rebound. Sa tingin ko, hindi pa agad magpapadraft. Feeling ko lang, susubukan muna mag-abroad. Tapos saka uuwi kapag mas mature na ang laro niya. Kapag dumating sa PBA, baka franchise player agad. Parang face of the league potential. At honestly, bagay siya kahit anong team kasi sobrang versatile. At malaki talaga ang may tutulong nito sa ibang kupunan dahil nakita na natin kung paano gumalaw ito sa Sono sa Japan B-League. Well, nakaka-excite talaga. Hintay-hintay lang tayo dahil medyo marami pa at malayo pa ang mararating ng batang to sa ibang team, kahit na sa ibang international na liga. Well, hintay-hintay lang mga pare ko